Ang aking kwento ay isa sa hango sa karanasan sa tunay na buhay at itatago pa lang natin ang kanyang pagkakakilanlan at itatago natin sa kanyang pangalang Vince. Bata pa lang noon si Vince ay mahilig na siyang manood ng mga nakakatakot na palabas na mga pelikula, English o Tagalog man. Nang naging binata na si Vince, mahilig na sumama sa mga kaibigan at para mag-ghost hunting daw sa mga nakakatakot ng lugar gaya na lang sa sementeryo. Minsan sa kuweba, minsan sa mga bundok, minsan doon sa may mga didilim na dulo-dulo ng baryo. Isang gabi pauwi na si Vince sa kanilang bahay galing sa trabaho, napadaan siya doon sa mga kakilala niyang may inuman doon kaya niyaya nila si Vince. Dahil sa nag-invite sila kay Vince, hindi na makatanggi kaya nagtitext na si Vince doon sa asawa na gagabihin na siya sa pag-uwi. Mag-alas 12 na nang matapos na sila mag-inuman. At dahil pareho silang magkakaibigan na nakainom, kanya-kanya na lang silang nagsiuwian sa kanilang bahay. At si Vince naman ay naglalakad na siyang pauwi. Hanggang sa sumapit sa may kanto sa may papunta sa kanila. At sobrang dilim doon. At halos wala na ring tambay kasi madaling araw na. Sige lang, lakad lang hanggang sa may nakasabay si Vince. Isang lalaki sa tingin niya ay nasa edad ng 30 na. Nauna sa kanya sa paglalakad dahil madilim at di masyadong makita ang itsura. Nang bigla na lang siya tumigil sa paglalakad niya at si Vince naman ay nauna. Nang tumapat si Vince doon sa lalaki na nauna, halos magkatabi na sila doon. Napansin ni Vince na wala pala ulo. Hala, natakot niya. Dali, yung pagkainom niya, yung nawala sa pagkalasing niya, kuripo siya ng takbo sa haba ng panahon na gusto niya makakita. Ngayon, nandito na sa mismong tabi niya. Halos hindi malaman ni Vince kung saan siya susulpot, saan siya dadaan sa sobrang gulat, sa sobrang takot, hindi niya inasahan at iniisip niya baka biglang sumusunod sa kanya. Siyempre, napapanood na niya sa pelikula na minsan sumusunod yung taong bukot ng ulo. Hanggang nakauwi na siya sa bahay, kwento agad sa asawa. Halos hindi makandautan sa pagkwento. Hanggang kinabukasan, ikwento niya sa mga kapitbahay ang nangyari sa kanya ng gabing yun. Sabi nila, ang lalaki daw na yun ay multo daw yun. Nakayatari lang sa malapit sa kanila at namatay daw doon sa aksidente at napuputan ng ulo. Baka hindi pa niya alam na patay na siya kaya umuwi pa rin siya sa kanila. Sa sobrang takot talaga ni Vince, tumayo, nagtayukan yung balahibo niya.